Pakikidalamhati at pakikiluksa sa ating mga kababayang naapektuhan ng malakas na lindol na kumuha ng mahigit sa 40 buhay. Marami pa rin po ang nawawala. Alamin natin ang balita sa pagsisimula ng Kababayan LA. Napakahirap pong bumati ng isang magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Gayunpaman ay magandang hapon pa rin po kahit na malalagim ang mga balitang nagmumula sa Pilipinas. Hindi pa po tayo nakakaahon sa pinsala na dulot ng bagyong Sendong. Panibagong sakuna na naman, panibagong dagok sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Sanhi ng isa namang malakas na paglindol. Alamin po natin ang mga detalye sa balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita. Isang magandang hapon sa iyo, pero nakakalungkot na naman ang mga balita mula sa Pilipinas. Oo nga, General, gayon pa man, kayo po'y aming binabati ng isang magandang hapon. Bagamat at least sa mga mahigit ng 40 ang nasasabing patay at alam natin na dadami pa yung tala na yan sa paglindol dito sa Central Philippines. 6.8 magnitude earthquake sa pagitan ng Negros at Cebu ang nangyari. Alam natin ang Cebu, very highly populated province, pero maraming mga turista dyan, very developed compared sa Negros, pero mas marami raw ang naapektuhan sa Gihulngan, coastal city in Negros. Oo, Negros Oriental kasi nga may mga buildings din doon at alam naman natin yung mga kababayan natin doon Alam mo, meron akong pinanood kanina ng video nangyari ata sa Cebu or at sa ibang lugar din Sinasabi nila like for example, nag-report sila na meron daw yatang tsunami ang sinabi ng PHIVOLCS. Pero hindi naman nangyari yan. However, makikita mo talaga yung kaguluhan na nangyari sa ating mga kababayan. Well, of course, sa Negros, may mga nangyari dyan na landslides, at marami ang namatay, mahigit 40 so far, at marami pang nawawala. Yun nga, ang nangyari yata rito, yung kaguluhan na saan mapupunta ang tao kung talaga magkakaroon ng tsunami. Alam naman natin, paligid tayo ng karagatan, anywhere in those islands that we mentioned. So, ito ngayon, magandang issue na dapat pag-usapan natin para malaman natin, para matulungan mga ating mga kababayan. Okay, for now, Ronnie, just receiving more reports, that the earthquake struck around lunchtime, which is good, at least, gising ang mga tao, buhay ang mga tao during the day. But at the same time, hindi lang nakakatakot yung isang 6.8 magnitude earthquake, may mga aftershocks na kasing lalakas din, Ronnie. Oo, buong araw nga ng Monday, about 200 aftershocks ang nasabi nga nangyari dyan, sa Negros, sa Cebu. Ito, yung mga sa lugar ng Cebu, ng Negros, maraming mga buildings dyan na nag-collapse, maraming mga kalye na nagkaroon ng cracks, at nakita natin, may mga video tayo at saka mga litrato tayo dyan, makikita natin na talagang bitak-bitak yung mga kalye at yung mga tao, makikita natin yung mga sasakyan nila, lumubog, may mga talagang nangyaring hindi magaganda sa mga lugar at nabanggit mo na nga yung town ng Gihulngan, isang settlement area yan, marami ritong mga nangyaring mga ganyan at yun at nabanggit natin kanina may nangyari pang landslide at yun nga ang pinakamalaki atang epekto as far as death are concerned, death is concerned doon sa lugar na yan. Landslides, collapsed homes, and that is why tayong mga kababayan naman dito sa Amerika, I'm sure marami na naman na nagmo-mobilize para tumulong sa mga naapektuhan sa Pilipinas. And the sad thing about this, Ronnie, is yung Sendong just happened a few months ago na hindi pa nga tayo nakaka-recover, and that is why even the United Nations is making an appeal for people to help, to contribute some more doon sa mga naapektuhan ng Sendong. Exactly, humingi ng appeal ang United Nations kasi nga nung una siyang humingi ng apila sa iba't ibang bansa, mukhang kulang yata ang na-raise na pera. Actually kasi mas marami pa raw nangangailangan ng pondo kasi it has to be a sustainable effort on helping these people kasi mga 300,000 pa yata ang affected dyan sa baha na nangyari sa Cagayan de Oro at Iligan at in other parts of northern Mindanao. So humihingi pa ang United Nations at mga $39 million para ang kailangang i-raise para tulungan ang ating mga kababayan. At ang nangyari nga habang humihingi sila ng appeal na ito na naman ang bagong disaster, ang calamity na nangyari naman dyan sa Negros at ibang parte pa ng
ng Central Philippines. And speaking of sustainable efforts or sustained efforts, Ronnie, umaapila naman itong si Representative Ed Royce, ang chairman ng Foreign Affairs Subcommittee ng U.S. House of Representatives dito sa Amerika, na i-sustain ang Philippines and U.S. relationships. Alam mo, merong bukas nakatalang hearing diyan sa subcommittee hearing niya na pinangungunahan nga ni Representative Royce ng isang representative sa California, na i-increase daw ang pagtulong sa bayan ng Pilipinas as far as the United States is concerned. Hindi lang military, pati economic, kasi nga maraming parte sa ating bansa na kailangan pa ng tulong. Ito na nga, ito mga nabanggit natin, bukod sa ito ay mga calamity areas, meron pang mga economic industries na at mga iba pang sustainable livelihood projects na dapat daw ang United States bigyan pansin, kasi ang nangyari is the last decade daw, according to Representative Royce, the United States, although the Philippines is a big ally in that area, in that region, mukhang naglalag na sila in helping the Philippines. Ngayon, gusto niya mag-increase ang US troops dito sa bayan ng Pilipinas, at yung mga economic cooperation between the two ay sana nga tumaas din. Bottom line, Ronnie, is this is happening right now because of issues concerning China as well. Both countries have serious concerns about Chinese aggression in the South China Seas. I'm reading that at least 9 times last year, Chinese ships fired live rounds at Filipino fishermen, severed Philippine oil survey cables, harassed Philippine ships. Marami pa rin po ang nangyayaring pagbubuli ng sinasabi nilang China against the Philippines, and U.S. seems to be coming to the Philippines aid. But of course, this is not just that. A lot of political things involved behind this, and we're going to be talking about that a little bit more in the coming days here on the show. For now, Ronnie, thank you so much for sharing those stories with us. Maraming salamat po sa inyo. Mas marami pa pong balita sa Midweek at Weekend Balita. Also, check them out online, www.balita.com. We are also announcing the brand new broadsheet edition of Balita, or broadsheet product or paper of Balita Media. Yan po ang US Asian Post. Pick up your free copy sa inyong mga paboritong Filipino establishments. Magbabalik pa po ang Kababayan LA. Don't go away.